Hoy, nakalimutan mong i-transfer ang 80,000 piso para sa panggastos natin. Gusto mo bang hiwalayan na kita sa sobrang inis ko? Umarangkada ang matalim na boses ng aking asawa mula sa speaker ng aking smartphone. Nasa isang business hotel ako sa Baguio para sa isang trabaho. Sa loob ng madilim at maliit na silid, nakakakilabot na umalingaw-ngaw ang boses ni Marius. Sa labas ng bintana, walang patid ang malamig na ulan na bumabasa sa mga puno sa gilid ng sementadong kalsada. Nakaupo lamang ako sa gilid ng kama, tahimik na nakatitig sa umiilaw na screen. Tiwala ang asawa ko na palagi siyang nakatataas sa akin. Buong akala niya ay takot na takot akong sirain ang araw niya. Ngunit wala siyang kamalay-malay na ang hambog niyang linyang iyon ang magiging huling dagok na dudurog sa sarili niyang tahimik na buhay. Hello? Nakikinig ka ba, Clarice? Mas lumakas ang boses ni Marius. Halatang naiinis dahil hindi ako sumasagot. Nakikinig ako, Marius. Sinubukan kong sagutin siya ng kasing lamig at kasing kalmado ng makakaya ko. Kung nakikinig ka, sumagot ka ng mabilis. Ganyan ka palagi. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang tatahimik kapag nagsasalita ako? Kaya hanggang ngayon hindi ka umaasenso sa trabaho mo eh. Narinig ko ang pag-ismid niya sa kabilang linya. Dati, ang tunog na iyon ay sapat na para sumakit ang sikmura ko sa kaba. Ngunit ngayon, nakapagtataka na wala na akong naramdamang sakit. Isang malamig na hangin na lamang ang tila umiihip sa loob halaiking isipan. 80,000 piso. Oo, iyon ang panggastos para sa buwang ito. Dahil kahapon ka pa wala rito at nagdadahilan ng kung ano-anong business trip, nahihirapan akong maghanap ng makakain. Puro ako kain sa labas, kaya lumalaki ang gastos. Isama mo na iyon sa idedeposito mo? Sunod-sunod na litanya ni Marius, na tila ba iginigiit ang isang napakalehitimong karapatan, 80,000 piso. Iyon ang naging buwanang patakaran sa aming bahay. Ngunit ang katotohanan sa likod nito ay malayong malayo sa karaniwang pamilya. Marius, saan mo ba gagamitin ang 80,000 iyon? Tahimik kong tanong, na sinagot niya ng isang mapangutyang tawa. Saan ko gagamitin? Siyempre sa pambayad ng kuryente, tubig, at sa pagkain at miscellaneous expenses ko. Sino ba sa tingin mo ang nagbabantay ng bahay habang wala ka? May mga koneksyon din akong kailangang i-maintain. Bilang isang freelance business consultant, kailangan kong gumastos para palawakin ang network ko. Hindi mo naiintindihan ang mga ganyang bagay kaya hanggang ngayon, ordinaryong empleyado ka pa rin. Nagpapakilala si Marius bilang isang freelance business consultant. Dati siyang nagtatrabaho sa isang malaking korporasyon sa Makati, ngunit nag-resign siya dahil umano sa mga away sa opisina. Pagkatapos noon, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Ngunit halos wala naman siyang kliyente. Paminsan-minsan ay tumutulong siya sa mga kakilala at binabayaran ng ilang libong piso. Ang totoo, ang sweldo ko lang ang bumubuhay sa aming dalawa. Sa kabila nito, mas mataas pa sa bundok ang pride ni Marius. Asawa kita kaya obligasyon mong suportahan ang mga aktibidad ko. Kapag umasenso ako, ikaw din naman ang makikinabang. Ang pag-invest sa asawa, habang maaga pa ay gawain ng isang matalinong misis. Iyon ang palaging bukang bibig ni Marius. Sa unang ilang taon, pinilit kong maniwala sa mga salita niya. Umasa ako na balang araw ay maibabalik niya ang dati niyang kumpiyansa at babalik sa maayos na trabaho. Ngunit mabilis na naguho ang pag-asang iyon. Taon-taon ay lumalaki ang hinihinging pera ni Marius hanggang sa umabot ito sa 80,000 piso na umuubos sa malaking bahagi ng aking buwanang sweldo. Bukod pa roon, ni minsan ay hindi niya ipinaliwanag ng maayos kung saan talaga napupunta ang pera. Ang account na ginagamit para sa upa sa aming kondo sa Mandaluyong at mga bayarin sa kuryente at tubig ay nakapangalan lahat sa akin. Ibig sabihin, ang perang ibinibigay ko sa kanya ay purong allowance at luho niya lamang. Marius, nasa business trip ako ngayon. May mahalaga akong meeting sa isang malaking kliyente rito sa Baguio. Kaya wala akong pakialam sa maliit mong trabaho sa probinsya. Alin ba ang mas mahalaga? Ang panggastos ko? O iyang walang kwenta mong trabaho? Babae ka na nga? Ang yabang mo pang mag-business trip. Wala kang pakialam kung anong kakainin ko habang nagpapasarap ka dyan sa hotel. Unti-unting nauwi sa pagmumura ang mga salita ni Marius. Wala na ni katiting na bakas ng dati niyang kabaitan. Tinitigan ko ng maigi ang screen ng aking smartphone habang pinagmamasdan ang sarili kong refleksyon sa salamin ng bintana ng hotel. Mukhang pagod na pagod ang aking mukha, ngunit sa likod ng aking mga mata ay may matinding determinasyon. Sige, naiintindihan ko. Pero wala akong dalang security token ng bangko ko,
Kaya hindi ako makakapag-transfer ngayon. Pupunta ako sa bangko bukas sa pagitan ng mga meeting ko. Bukas pa? Bakit hindi mo gamitin ang online banking mo ngayon din? Napakabobo mo talaga sa teknolohiya. Kaya wala kang kwenta sa trabaho eh. Makinig ka. Kapag wala pa iyang pera bukas ng umaga, alam mo na kung ano ang kaya kong gawin. Banta niya sa mababang boses. Anong gagawin mo? Tanong ko. Nasinagot niya ng isang mayabang na tawa. Isang babaeng katulad mo na walang kwenta sa gawaing bahay at walang kaamor-amor, dahil lang sa lawak ng pangunawa ko kaya pinagtsatsagaan kitang maging asawa. Kung kalilimutan mo ang utang na loob mo at babaliwalain ako, maghihiwalay tayo. Kung iiwanan kita, mabubuhay kang mag-isa habang buhay. Isipin mo kung gaano kakaawa-awa. Kung ayaw mong mangyari iyon, i-transfer mo na ang pera. Maliwanag ba? Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula kay Marius, tuluyan nang napatid ang huling pisi na nagdudugtong sa akin sa kanya. Ilang beses ko itong tiniis noon dahil ayaw kong mag-alala ang mga magulang ko sa Antipolo dahil sa hiya sa ibang tao. At higit sa lahat, dahil may natitira pa akong kaunting pagmamahal sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na iyon kailangan. Oo, maliwanag na maliwanag. Napakakalmado ng boses ko nang sagutin ko siya. Mabuti naman kung ganoon. Siguraduhin mong makikita ko na ang pera bukas bago magtanghali. Kapag na-late ka, lagot ka sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, binaba niya ang linya ng walang paalam. Umalingaw-ngaw ang malamig na tunog ng naputol na tawag sa loob ng tahimik na silid ng hotel. Ibinaba ko ang aking smartphone sa ibabaw ng kama at huminga ng malalim. Sa pagbabalik ng katahimikan sa silid, kumuha ako ng isang dokumento mula sa aking bag. Isa itong kopya ng papeles na pinirmahan na at opisyal ko nang isinumite sa korte ilang araw na ang nakalipas. Marius, talagang wala kang nakikita kahit ano. Mahina akong bulong. Sa labas, lumakas ang buhos ng ulan, hinahampas ang bintana ng hotel. Bukas, matatapos na ang lahat. Pinatay ko ang aking smartphone at tahimik na ipinikit ang aking mga mata. Bukas, mararanasan niya sa sarili niyang katawan ang bigat ng salitang hiwalayan na madalas niyang ibanta sa akin. Habang inaasahan ko ang parang bagyong mangyayari, nakaramdam ako ng kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang pagtakas mula sa nakakasakal na buhay na iyon sa loob ng mahigit isang dekada ay magsisimula na. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kwento. Ang pagwawala ni Marius ay magdudulot ng isang kaguluhang hihigit pa sa aking inasahan pagsapit ng kinabukasan. Bago pa man tumunog ang alarm ng aking smartphone, nagising na ako. May manipis at kulay abong liwanag na pumapasok mula sa awang ng blackout curtain. Pagtingin ko sa orasan, lagpas 6:00 pa lamang ng umaga. Nang bumangon ako, kumaluskos ang mga kumot ng hotel. Napakalinaw ng isip ko. Rinig na rinig ko pa rin sa aking mga tainga ang naging tawag ni Marius kagabi. 80,000 piso. Nakalimutan mong i-transfer. Sa tuwing naiisip ko iyon, hindi ko mapigilang mapangiti ng mapakla. Ako si Clarice, 42 taong gulang. Nagtatrabaho sa isang kilalang trading company sa Ortigas. Kabilang ako sa sales department at masigasig na bumuo ng tiwala sa aming mga kliyente. Hindi man ako sikat, kinikilala ang sipag ko kaya ngayon ay pinagkakatiwalaan ako ng mga pinakamahalagang accounts ng kumpanya. Samantala, si Marius ay 40 at 4 taong gulang. Nang magkakilala kami, isa siyang sales agent sa ibang kumpanya na umaapaw sa kumpiyansa. Balang araw, magtatayo ako ng sarili kong kumpanya at ako ang mangunguna sa industriya natin. Ang mga ambisyoso niyang salita noon ay tila napakaliwanag at kaakit-akit sa paningin ko. Ngunit 3 taon lamang matapos kaming ikasal, nagsimulang masira ang buhay ni Marius. Dahil sa mga away sa kanyang mga boss at problema sa kanyang mga tauhan, nag-resign siya. Kung mananatili ako sa kumpanyang iyon na bulok ang sistema, masisira lang ang talento ko. Tandang-tanda ko pa ang mukha niya nang sabihin niya iyon na parang nandidiri. Mula noon, nagsimula ang walang katapusang pagdadahilan ni Marius gamit ang salitang freelance. Nagrenta siya ng maliit na opisina na kesyo magtatayo raw ng negosyo, ngunit wala naman siyang malinaw na business plan. Buong araw lang siyang nakaharap sa laptop at nag-internet. Siyempre, wala siyang matinong kinikita. Preparation stage pa lang ito. Kapag pumasok ang malaking proyekto, milyon-milyon ang papasok sa atin. Ganyan ang palaging sinasabi ni Marius. At naniwala ako kaya patuloy kong sinuportahan ang aming buhay. Upa, tubig, kuryente, pagkain, at iba pang gastusin, lahat ay binabayaran mula sa sweldo ko. Hindi lang iyon.
Humihingi rin si Marius ng malaking halaga kada buwan para raw sa pakikisama sa mga lalaki at para mapanatili ang kanyang imahe bilang consultant. Iyon ang katotohanan sa likod ng 80,000 piso na hiningi niya kagabi. Ang take-home pay ko, kasama na ang overtime, ay nasa 120,000 piso. Mula roon, ibinibigay ko ang 80,000 kay Marius at ang natitirang 40,000 ang ginagamit ko para bayaran ang upa at kuryente. Siyempre, walang natitira sa pitaka ko. Kinailangan kong ubusin ang ipon ko at kalimutan ang pagbili ng mga bagong damit o gamit para sa sarili ko. Bakit ba ako sumunod ng ganoon kay Marius? Kung babalikan ko ngayon, isa itong napakahusay na psychological na pangungontrol. Araw-araw, binabato ako ni Marius ng mga salitang parang sumpa. Napakabobo mo talaga. Kung hindi kita pinapayuhan, matagal ka nang natanggal sa trabaho. Sa ganyang edad at itsura mo, tingin mo ba may ibang lalaking papatol sa iyo? Magpasalamat ka at ako ang naging asawa mo. Sa araw-araw na pagdurog niya sa aking pagkatao, unti-unting namanhid ang puso ko. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko galingan ang pagsuporta sa kanya, masisira ang pamilyang ito. Iyon ang itinanim niya sa isip ko. Napansin ng mga magulang ko sa Antipolo na may mali sa akin. Kapag umuuwi ako, malungkot na pinagmamasdan ng nanay ko ang namayat kong katawan at tatanungin ako ng paulit-ulit, "Clarice, ayos ka lang ba talaga? Nagtatrabaho ba ng maayos si Marius?" Ngunit sumasagot lang ako ng may pilit na ngiti, "Ayos lang po ako." Nagsisikap din naman si Marius at itinago ko ang totoo. Ayokong mag-alala pa ang mga magulang ko at higit sa lahat, takot akong aminin na nagkamali ako ng desisyon. Ang malaimpyernong buhay na iyon ay tumagal ng mahigit 10 taon. Umabot na sa limitasyon ng puso at katawan ko. May mga araw na nahihirapan akong bumangon tuwing umaga at palihim na umiiyak sa banyo ng opisina. Dumating ang pagbabago 3 buwan na ang nakararaan. Isang araw, may napansin akong pop-up notification ng direct message sa social media sa laptop na ginagamit ni Marius. Karaniwan ay binabaliwala ko iyon, ngunit napako ang mga mata ko sa nilalaman nito. "Marius, salamat sa masarap na dinner kagabi. Na-excite na ako sa out of town natin next month. Lakihan mo ulit ang allowance ko ah." Ang nagpadala ay isang hindi pamilyar na babaeng mas bata nang malayo kay Marius. Pangalan niya ay Chantal. Nablangko ang isip ko. Ang 80,000 piso na ibinibigay ko kapalit ng pag-ubos sa aking kalusugan at buhay, hindi pala ginagamit sa negosyo ni Marius o sa pakikisama. Ginagamit pala ito para pambayad sa pakikipagrelasyon niya sa isang batang babae at pambili ng mga regalo para rito. Sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang sumabog sa loob ko. Walang lungkot, tanging isang napakalamig na galit at matibay na determinasyon na hindi ko nabibigyan ng kahit isang kusing ang lalaking ito ang umusbong mula sa kailaliman ng aking dibdib. Mabilis akong kumilos. Palihim akong naghanda ng hindi namamalaya ni Marius. Kumuha ako ng profesional na detektib para manggolekta ng ebidensya ng kanyang pambababae, inayos ko ang lahat ng bank accounts, at inihanda ang mga dokumentong kailangan para sa legal na paghihiwalay. At itong business trip na ito sa Baguio, hindi lamang ito simpleng trabaho. Para sa akin, ito ang perpektong entablado upang wakasan ang aking nakaraang buhay at humakbang patungo sa bagong simula. Umiilaw ang screen ng smartphone ko. May bagong mensahe. Galing kay Marius. "Hoy, gising ka na ba? Pagbukas ng bangko, i-transfer mo agad ang pera. Kapag wala iyan bago mag-alas 9:30, tatawagan ko ang mga magulang mo at sasabihin ko sa kanila ang lahat ng katamaran mo." Habang nakatitig sa mensahe, napangiti ako ng malamig. Talagang napakabobo ng taong ito. Bumangon ako sa kama at binuksan ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin ng umaga. Tumila na ang ulan at sumilip na ang asul na langit mula sa mga ulap. Isang bagong araw. At simula ng bangungot para kay Marius. Nag-ayos ako at nagsuot ng business attire. Ang babaeng nakikita ko sa salamin ay hindi na ang babaeng takot na takot noon. "Tara na." Bulong ko sa sarili ko at binuksan ang pinto ng kwarto. Hindi na ako makapaghintay sa susunod na mensahe ni Marius. Ang sandaling malalaman niyang siya pala ang nasa bingit ng bangin ay papalapit na. Matapos ang maayos na meeting ko sa umaga, lumabas ako sa building ng kliyente ko. Maaliwalas ang panahon sa Baguio at umiihip ang malamig na hangin sa kalsada. Naging napakagandang tagumpay ng meeting. Ang pakiramdam ng tagumpay sa trabaho ay tila marahang tumutulak sa aking likuran. Ngunit sa loob ng bulsa ko,
Walang tigil sa pag-vibrate ang smartphone ko. Pagtingin ko sa screen, gaya ng inaasahan, may 15 missed calls mula kay Marius. Bukod pa rito, nakatambak ang mga pulang numero ng unread messages sa app ko. Naglakad ako papunta sa isang tahimik na parke, naupo sa isang bench at binuksan ang mga mensahe. Naroon ang mga nagmumurang salita na halos nakakahiya ng basahin. Hoy, anong gusto mong palabasin? 10:30 na. Wala pa rin ang pera sa account ko. Ginagawa mo ba akong tanga? Kung ganyan ang ugali mo, may gagawin din ako. Tatawagan ko ang mga magulang mo at ibubunyag ko ang lahat. Gusto kong makita ang mga mukha nila. Sumusobra ka na. Wala kang kwenta. Kapag hindi mo transfer ngayon din, itatapon ko lahat ng gamit mo sa basurahan. Tila nakikita ko na ang namumula at galit na mukha ni Marius sa screen. Ang kanyang pagkasabik na makuha ang pera at ang inis niya dahil hindi ako sumusunod sa gusto niya, ay malamang na malubhang sumusugat sa kanyang pride. Huminga ako ng malalim at tinawagan si Marius. Hindi pa man nakakaisang ring, sinagot na agad ni Marius ang tawag. Hoy, Clarice, ano bang ginagawa mo? Halos mabasag ang eardrum ko sa sobrang lakas ng sigaw niya mula sa kabilang linya. Napalayo ko ng kaunti ang smartphone mula sa aking tainga. Kausap ko ang kliyente, Marius. Malaking kontrata ang pinag-uusapan, kaya hindi ko masagot ang tawag mo. Trabaho? Iyong maliit na trabahong iyan sa probinsya, na barya lang ang kinikita, mas mahalaga pa sa usapan natin? Sino ba sa tingin mo ang nagbibigay sa iyo ng karapatang mabuhay ng maayos? Gaya ng dati, napakakasarili ng kanyang lohika. Ang lalaking nabubuhay dahil sa sweldo ko ay minamaliit ang mismong trabaho ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa sobrang kaawa-awa niya. Marius, kumikita ako ng pera mula sa sarili kong trabaho. Hindi ito barya. Ang perang ito ang bumubuhay sa ating dalawa. Manahimik ka. Hindi ikaw ang kumikita. Nakakapagtrabaho ka lang dahil ginagabayan kita. Huwag kang mag-ilusyon. Linta ka. Linta. Sino kaya ang mas nararapat sa salitang iyon? Siguro hindi niya talaga naiintindihan. Ang pagkabaliw ni Marius ay umabot na sa level na hindi na maaayos pa. Ano? Nai-transfer mo na ba ang pera ngayon? Nagmamadaling pangungulit ni Marius. Hindi na mapigilan ang pagmamadali. Malamang ay may usapan sila ng kabit niya. Kailangan niyang makakuha ng malaking pera agad para mapanatili ang kanyang yabang. Hindi. Hindi ko pa natatransfer. Kalmado kong sagot. Ha? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano na ako kagalit? Sumusobra ka na. Buksan mo ang phone mo ngayon din at i-transfer mo ang 80,000 sa account ko. Ngayon din. Gaya ng sinabi ko kanina, nasa business trip ako at wala akong dalang token para sa online banking ko. Wala rin akong oras para pumunta sa mismong bangko. Hanggang hindi natatapos ang lahat ng trabaho ko, hindi ako makakakilos. Nang sabihin ko ang dahilan ng walang emosyon, umungol si Marius na parang isang mabangis na hayop sa kabilang linya. Gusto mo talaga akong hiwalayan, ano? Sige, pinakinggan ko na ang payo mo at kinausap ng mabuti ang mga ipinagmamalaki mong magulang. May halong kademonyohan sa boses ni Marius. Tinawagan mo ang mga magulang ko? Oo, tama. Tinawagan ko mismo ang mga magulang mo kani-kanina lang. Sabi ko sa kanila, ang asawa ko ay kinakalimutan ng obligasyon niya bilang misis. Hindi inaasikaso ang pera namin at nagdadahilan na may business trip para lang makipaglandian sa ibang lalaki. Bilang mga magulang na pinalaki siya ng ganito, akuin niyo ang responsibilidad at padalhan niyo ako ng 80,000 ngayon din. Tumawa ng mayabang si Marius. Nanginginig ang mga magulang mo sa kabilang linya. Takot na takot sa iskandalo ng anak nila at walang tigil sa paghingi ng tawad. Ano? Anong pakiramdam na pinahiya mo ang mga magulang mo? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tuluyan nang naglaho ang huling katiting na awa ko kay Marius. Ginamit niya ang mga pinakamamahal kong magulang bilang kasangkapan para mangikil. Hinding-hindi ko ito mapapatawad, ngunit hindi ko tinaasan ng boses si Marius dahil sa galit. Sa halip, sinagot ko siya sa isang napakalamig na boses. Ganoon ba? Tinawagan mo ang mga magulang ko. Ha? Naisip mo rin ba kung gaano kabigat ang ginawa mo? Siguradong ayaw na rin kang tanggapin ng mga magulang mo dahil sira na ang pagkatao mo. Kapag hindi mo initransfer ang pera at humingi ng tawad ngayon din, kukunin ko ang retirement fund ng mga magulang mo. Ang mga pananakot ni Marius ay umabot na sa antas ng pagiging kriminal. Ngunit walang kamalay-malay si Marius na ilang linggo na ang nakalipas, ipinagtapat ko na ang lahat sa aking mga magulang at inihanda na sila.
Marius, dahil tinawagan mo ang mga magulang ko, mas mapapanatag na ang loob kong gawin ang susunod kong hakbang. Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? I-transfer mo na ang pera. Ang inis ni Marius ay umabot na sa sukdulan. Inaasahan niyang iiyak ako, magmamakaawa, at magkukumahog na maghanap ng pera. Ngunit dahil sa katahimikan ko at malamig na ugali, unti-unti na siyang nakakaramdam na may hindi tamang nangyayari. Marius, ilang beses mong binanggit ang salitang hiwalayan sa akin, hindi ba? Oo, sinabi ko. Babaeng katulad mo, ayaw ko na sa iyo. Siguraduhin mong hindi mo pagsisisihan ang salitang iyan. Nang sabihin ko iyon, pansamantalang natahimik si Marius. Ngunit mabilis siyang nakabawi sa kanyang pagiging mayabang at nagbato pa ng mga masasakit na salita para saktan ako. Pagsisisihan? Huwag mo akong patawanin, Clarice. Umismid si Marius at mayabang na sumandal sa kabilang linya. Ikaw ang magsisisi. Isipin mo nga ang sitwasyon mo. Isang 42 anyos na matandang babae na walang gaanong narating sa buhay. Anong mangyayari sa iyo kapag iniwan kita? Walang papatol sa isang panis na katulad mo. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Marius ay parang mga patalim na pinatalas para sirain ang aking pag-iisip. Kung ang dating ako iyon, baka nadurog na ang puso ko, umiyak at humingi ng tawad. Ngunit iba na ako ngayon. Ginalaw ko ang screen ng aking smartphone at siniguradong tumatakbo ang call recording app. Inilipat ko sa speaker mode at nag-focus sa pag-record ng kanyang boses nang walang nakakaligtaang kahit isang salita. Hoy, natahimik ka? Na-shock ka ba kaya hindi ka makapagsalita? Siyempre, nakakaharap ka lang sa ibang tao dahil asawa mo ang isang dekalibreng lalaking katulad ko. Hindi tumitigil ang mga panlalait ni Marius. Ang utak mo ay kasing bobo lang ng isang hindi nakatapos ng high school. Magpasalamat ka at hinahayaan kitang lumuhod sa paanan ko at magbayad ng mga gastusin ko. Isa ka lang hayop sa paningin ko. Hindi, isa ka lang ATM. Alamin mo ang lugar mo. Hayop, ATM. Kahit sinabi na niya iyon, nanatili akong tahimik. Hindi ako sumagot. Tahimik ko lamang hinintay na ma-record ang lahat ng sigaw niya. Ang pananahimik ko ay napagkamala ni Marius na takot. Lalo pang umabuso at tumindi ang kanyang boses. Ang perang pinaghirapan mong kitain, masaya naming gagastusin ng isang mas batang babae. Iyon ang tamang sistema ng mundo. Para sa akin, hindi katulad ng mga luma at kulubot na matatandang babae. Mayroon akong bata at magandang tunay na partner na naniniwala sa talento ko. Sa wakas, inamin mismo ni Marius ang totoo niyang pambababae. Tama nga. Gaya ng nakalagay sa report ng private investigator, ginagastos niya ang perang pinaghirapan ko para sa mga date at mga branded na regalo para sa batang babaeng iyon. Hindi tulad ng isang walang kwentang babaeng katulad mo, nirerespeto niya ako mula sa puso niya. Dahil sa hindi mo pagpapadala ng pera, baka makansela pa ang reservation namin sa isang high-end restaurant bukas. Gusto mo bang sirain ang pride ko? Lahat ay tungkol lang sa kanya. Wala siyang pakialam sa hirap ko o sa pagkasira ng pamilya. Ang tanging motibo ng lalaking ito ay protektahan ang sarili niya at ang yabang niya sa harap ng isang batang babae. Makinig ka, ito na ang huling babala. Bago maghating gabi, i-transfer mo na ang 80,000 sa account ko. Kapag na-late ka kahit isang minuto, bukas na bukas itatapon ko lahat ng gamit mo sa labas ng kondo, bubuhusan ko ng gas at susunugin ko. Tapos tatawagan ko ang opisina mo at sasabihin ko sa lahat na isa kang manlolokong misis na hindi nagbibigay ng pera sa asawa niya. Rinig na rinig ang malakas na paghinga ni Marius sa kabilang linya dahil sa galit. Kahit umiyak ka pa at lumuhod, huli na ang lahat. Pipilitin kitang pumirma ng papeles ng annulment. Kukunin ko lahat ng meron ka at palalayasin kita. Pati mga magulang mong umampon sa isang basurang katulad mo. Mapapahiya sa buong subdivision nila. Hanggang doon na lamang at sa wakas ay natapos din ang panlalait ni Marius. Iyan lang ba ang gusto mong sabihin? Tanong ko sa isang sobrang lamig at mababang boses. Ha? Anong klaseng ugali iyan? Hindi ko nakikita na nagsisisi ka. Naiintindihan ko ng mabuti. Marius, tinanggap ko na ang lahat ng sinabi mo. Kung ganoon, tumakbo ka na sa bangko ngayon din. Huwag kang mail late. Matapos sabihin iyon, malakas niyang ibinaba ang telepono. Sa bench ng parke, dahan-dahan kong inilayo ang smartphone sa aking tainga at pinindot ang stop button ng recorder. Nakarecord doon, sa perpektong kalidad, ang halos 10 minutong pagbabanta, pang-iinsulto, at pag-amin ni Marius sa pambababae niya. Kumpleto na ang lahat ng piraso. Napangiti ako ng bahagya.
Tila ba biglang nawala ang isang mabigat na ulap na nakadagan sa aking dibdib. Ngunit ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban ko. Ang mga banta ni Marius ay hindi magtatapos sa salita lamang. Posibleng totoong manggulo siya sa mga magulang ko o kaya na may sirain ang mga gamit ko sa kondo. Ibinulsa ko ang smartphone ko at nagsimulang maglakad pabalik para sa trabaho ko sa hapon. Ang mga kalsada ng Baguio ay tila mas maliwanag ngayon kaysa kanina. Ang kadenang gumagapos sa akin ay tuluyan nang mawawasak. Nang hapong iyon, matapos ang lahat ng trabaho ko at makabalik na ako sa kwarto ng hotel, biglang kumislap ang screen ng aking smartphone. Isang tawag mula sa hindi nakarehistrong numero. Pagpindot ko sa answer button, narinig ko mula sa kabilang linya ang isang pamilyar ngunit punong-puno ng kaba na boses. Isa itong hindi inaasahang tao. Ano? Clarice po ba ito? May masamang nangyayari. Si Marius po. Ang narinig ko sa linya ay ang naguguluhan at takot na boses ng isang batang babae. Isang saglit akong hindi makapaniwala. Pasensya na, pero sino po sila? Ako po. Si Chantal, ang girlfriend po ni Marius. Hindi tinapos ng babae ang sinasabi niya ngunit naunawaan ko agad. Si Chantal, ang kabit ni Marius. Ang babaeng maraming beses kong nakita ang pangalan at litrato sa report ng detektib. Hindi ko inasahang tatawag siya mismo sa akin. Chantal, alam ko ang pangalan mo. Anong nangyari kay Marius? Kalmado kong tanong. Napakagulo po ng nangyayari kay Marius ngayon. Galit na galit po siya dahil hindi niyo raw ipinadala ang pera. Pupuntahan daw niya ang mga magulang niyong walang kwenta at aagawin ang mga passbook nila. Nanginginig ang boses ni Chantal dahil sa takot. Ayaw ko pong madamay sa parang krimen na ginagawa niya kaya pinigilan ko siya. Pero itinulak po ako ni Marius at sumakay siya sa kotse, papunta sa bahay ng mga magulang niyo. Dahil umakyat na ang dugo sa ulo ni Marius, papunta na siya sa bahay ng mga magulang ko. At balak pa niyang gumamit ng dahas para agawin ang pera ng aking mga magulang. Ang bahay ng aking mga magulang ay nasa Antipolo. Humigit kumulang 1 oras ang biyahe mula sa aming tinitirhan. Para sa akin na nasa Baguio ngayon, pisikal na imposibleng makarating doon agad. Papa, Mama, biglang pumasok ang matinding pangamba at kaba sa aking dibdib. Chantal, salamat sa pagsabi sa akin. Hindi na kita idadamay kaya wag ka nang makialam pa. Opo, hindi ko po talaga inakalang aabot sa ganito. Pasensya na po. Pagkababa ng telepono, agad kong tinawagan ng nanay ko. Ilang beses nag-ring pero walang sumasagot. Lalo akong kinabahan at pinagpawisan ng mga kamay ko. Parang awa mo na, sagutin mo mama. Sa ikatlong subok, sa wakas ay sinagot din ni mama. Hello Clarice? Bakit? Nang marinig ko ang kalmadong boses ni mama sa ganoong oras, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, ngunit agad ding nanumbalik ang tensyon ko. Mama, nasaan kayo ngayon? Nasa loob ba kayo ng bahay? Nakasara ba ng maayos ang lahat ng pinto? Oo, nanonood kami ng TV ng papa mo sa sala. Nakakandado ang lahat, pero bakit? May nangyari ba? Lumabas muna kayo ng papa ngayon din at pumunta kayo sa pinakamalapit na presinto o ligtas na lugar. Papunta dyan si Marius. Sobrang init ng ulo niya at hindi ko alam kung anong pwede niyang gawin. Sa lakas ng boses ko, napagtanto rin ng nanay ko ang bigat ng sitwasyon. Ha? Tumawag nga siya kanina at ang gulo ng sinasabi? Sige, naiintindihan ko. Aalis na kami ng papa mo ngayon din. Parang awa niyo na. Magmadali kayo. Wag na wag kayong makikipag-usap sa kanya ng harapan. Pinatay ko ang tawag at agad na tumawag sa lokal na presinto ng pulisya sa Antipolo. Ipinaliwanag ko na ang asawa ko ay nagwawala at may banta na manakit sa aking mga magulang at humingi ako ng patrol papunta sa bahay nila. Ngunit hindi natapos doon ang kaba ko. Ligtas na ang mga magulang ko pero hindi ko alam kung anong susunod na gagawin ni Marius. Tama nga ang hinala ko. Nakatanggap ako ng tawag mula sa admin ng kondo namin sa Mandaluyong. Ma'am Clarice, may malaking problema po. Halos pasigaw na ang boses ng tauhan ng admin. Ang asawa niyo po walang tigil na nagtatapon ng mga damit, dokumento at ilang pirasong gamit mula sa balkonahe niyo pababa. Muntik na pong matamaan ang mga dumadaang residente at nagkakagulo na po dito. Tumawag na po kami ng pulis at nagpapanik na ang lahat. Gaya ng inaasahan, sinimulan na ni Marius na sirain ang mga gamit ko. Gusto kong sumigaw na, pumasok na kayo sa loob at hulihin niyo ang asawa ko. Ngunit nasa malayo ako ngayon. Kumagat ako sa labi dahil sa kawalan ko ng kakayahang kumilos. Naiintindihan ko po. Pakiusap, ipaubaya niyo na sa mga pulis ang pag-asikaso.
Nasa out of town po ako ngayon, kaya hindi ako makakilos, pero susubukan kong makabalik sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibaba ang telepono, napaupo ako sa kama ng hotel. Ang kaligtasan ng mga magulang ko. Ang gulo sa kondo namin. Ang malaking perwisyo sa mga kapitbahay. Dahil sa pagwawala ni Marius, naramdaman ko ang takot na parang unti-unting gumuguho ang pundasyon ng aking buhay. Bakit? Bakit umabot sa ganitong kabaliwan? Malamig na pawis ang tumulo sa aking noo. Kahit gaano karaming preparasyon ang ginawa ko, kung hihigit pa sa inasahan ko ang kabaliwan ng kalaban, hindi ko ito mapipigilan. Nakaharap ako sa matinding takot at pag-iisa dito sa Baguio. Kung sasakay ako ng bus pabalik ng Maynila, aabutin pa ng ilang oras. Baka tuluyan nang masira ang bahay ng mga magulang ko at ang kondo namin. Ngunit hindi ako ang uri ng babae na matatakot na lamang. Ang sitwasyong ito rin ang pinakamalaking pagkakataon para tuluyang sirain ang pagkatao at buhay ni Marius. Sa nanginginig kong mga kamay, nagdial ako sa isa pang numero. Hello? Attorney? Ako po ito, si Clarice. Nagsimula na po. Nagwawala na siya. Tahimik ngunit may puwersa ang sagot ng kausap ko. Inaasahan na natin ito, Clarice. Ngayon, kumpleto na ang lahat ng ebidensya natin. Ang kausap ko sa telepono ay isang abogadong dalubhasa sa annulment at family law, si Attorney Vergara. 3 buwan na ang nakalipas. Nang makumpirma ko ang pambababae ni Marius, dinala ko ang aking nadurog na puso at kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Clarice, ayos ka lang ba? Ligtas na ba ang mga magulang mo? Ang kalmadong boses ni Attorney Vergara ay tila yumakap sa aking nangangambang puso. Opo, tinawagan ko na ang mama ko at inilikas na sila kasama ng papa ko. Wala nang tao sa bahay. Sagot ko, sabay buntong hininga. Napakaganda. Ibig sabihin, kahit pumasok si Marius sa bahay, wala tayong dapat ipag-alala na may masasaktan siya. Sa halip, kapag pumasok siya ng walang paalam sa walang taong bahay, isa na siyang kriminal dahil sa trespassing. Ito ang isa sa mga lihim kong inihanda. Tiwala si Marius na kaya niya akong takutin at ang mga magulang ko para makakuha ng pera kahit kailan niya gusto. Ngunit naghanda na ako ng mga proteksyon nang hindi niya nalalaman. 2 linggo bago nito, ipinakita ko na sa mga magulang ko ang lahat ng ebidensya ng kanyang pambababae, psychological na pang-aabuso, at pagnanakaw ng pera, at inamin ang buong katotohanan. Sobrang nagalit ang mga magulang ko, at umiiyak na humingi ng tawad dahil hindi nila ako naprotektahan noon. Nangako silang tutulong ng buong buo sa aking plano. Clarice, hindi mo na kailangang magtimpi sa lalaking iyan. Gagawin namin ang lahat para makapagsimula ka ng bagong buhay. Ang mga salitang iyon ng tatay ko ang sumalba sa akin. Ang bahay nila sa Antipolo ay kinabitan na namin ng pinakabagong security system at mga CCTV camera na otomatikong tatawag sa mga gwardya ng subdivision at mga pulis kapag may kahina-hinalang pumasok. Bukod pa rito, ilang araw na ang nakalipas ng pansamantalang lumipat ang mga magulang ko sa isang hiwalay na kondo na inupahan ko sa ilalim ng pangalan ko. Kahit gaano pa kasigaw si Marius sa Antipolo, isang walang taong bahay lamang ang aabutan niya. At attorney, ang mga papeles, naaprubahan po ba ng maayos? Tanong ko, pinipilit ilabas ang boses ko. Oo, walang problema. Kahapon ayon sa plano, opisyal na natanggap at na-file ang petisyon sa korte, kasama ang protection order. Congratulations, Clarice. Sa mata ng batas, hinihiwalay na ang mga ari-arian nyo at hindi na siya maaaring lumapit sa iyo. Ang mga salita ni Attorney Vergara ay tuluyang nagpabura ng pait sa aking puso. Inaayos na namin ang annulment. Inaakala ni Marius na hinding-hindi ko siya kayang iwanan. Ngunit may nakalimutan siya. 3 taon na ang nakalipas. Nang magkaroon kami ng malaking away, sinigawan niya ako ng, "Babaeng katulad mo na walang kwenta. Pwede kitang hiwalayan kahit kailan." At inihagis sa akin ang isang pirmadong kasunduan para sa legal na paghihiwalay ng ari-arian at petisyon na nagpapawalang bisa ng aming kasal. Kahit kailan, pwede kong ipasa iyan, sabi niya. Si Marius mismo ang pumirma sa mga dokumentong iyon. Siguro ay nakalimutan na niya nang tuluyan iyon. Itinago ko ang mga papel na iyon ng maayos at tahimik para sa araw na kailangan ko ng magdesisyon. Nang makumpleto ang mga ebidensya ng pambababae ni Marius at nailikas na ang mga magulang ko kahapon, isinumite ng aking abogado ang mga papel na iyon sa korte. Ang pirma ay galing mismo kay Marius at tumutugma sa kanyang sulat kamay. Walang legal na butas
at kahapon ng umaga ay formal na itong tinanggap kasama ng Temporary Protection Order, TPO. Ibig sabihin, ang kasalukuyang Marius, pagdating sa usaping pinansyal at pag-aari, ay wala nang kinalaman sa akin. Isang estranghero na humihingi ng panggastos sa asawang inabuso niya, sumugod sa bahay ng mga magulang ng babae, at nagtatapon ng mga gamit mula sa balkonahe ng kondo. Siguro hindi niya naiintindihan kung gaano kalala ang mga kriminal na gawaing ito. Lahat ay umaayon sa plano mo. Nagpatuloy ang abogado, mas mahinahon ngayon. Tungkol sa paninira niya ng gamit sa kondo niyo, kumikilos na ang mga pulis. Ang mga gamit na inihagis niya ay ang mga nakalista na hindi mo na kailangan, tama ba? Opo, ang mga naiwan ko roon ay ang mga lumang damit na hindi ko na ginagamit at ang mga mumurahing gamit na kunwari ay binili niya para sa akin. Ang mga totoong mahahalagang gamit na may sentimental value at mga mamahaling damit ay inilipat ko na sa isang storage unit noong nakaraang linggo pa. Oo, ang mga itinatapon ni Marius mula sa balkonahe, na pilit niyang sinisira para saktan ako, ay pawang mga basura lamang na sadyang iniwan ko doon. Gusto niya akong saktan sa pamamagitan ng pagsira sa mga mahahalagang gamit ko, ngunit ang totoo, siya mismo ang gumagawa ng mga ebidensyang magpapakulong sa kanya. Paninira ng ari-arian, trespassing sa bahay ng mga magulang ng asawang hinihiwalayan niya, idadagdag pa ang mga voice recording ng psychological abuse at ebidensya ng pambababae. Sa dami ng ito, hindi lang tayo makakahingi ng danyos perhuwisyo, kundi sapat din ito para makasuhan siya ng mga kriminal na kaso. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Attorney Vergara. Mukhang nakarating na si Marius sa bahay ng mga magulang mo, sabi ni Attorney, habang nakatingin sa screen ng computer niya. Nakakonect din sa opisina ko ang CCTV ng bahay nila. Nakikita ko siyang sumisigaw sa tapat ng pinto habang kumakatok. Tahimik na pumikit ang mga mata ko sa kabilang dulo ng linya. Ang pagkasira ni Marius ay formal nang nagsimula. Ngunit matatagalan pa bago niya mapagtanto ang tunay niyang sitwasyon. Sa harap ng pinto ng bahay ng mga magulang ko, malakas na kinakatok ni Marius ang pinto. Sa video footage ng CCTV na ipinadala ni Attorney Vergara, malinaw na nakikita si Marius na namumula ang mukha sa galit at nagsisisigaw. Hoy! Buksan niyo to! Alam kong nandyan kayo sa loob! Walang tigil na pinindot ni Marius ang doorbell at malakas na sinipa ng ilang beses ang matibay na pintuang kahoy gamit ang kanyang sapatos. Rinig na rinig sa mikropono ng kamera ang malakas na pagkalabog. Wala na siyang pakialam sa mga kapitbahay. Ang inis niya, dahil hindi niya nakukuha ang pera, ay nagtutulak sa kanya sa marahas na pagwawala. Anong klaseng pagpapalaki ang ginawa niyo sa anak niyo? Hindi na nga nagbibigay ng panggastos sa asawa niya. Nagsisinungaling pa na may business trip para makipaglandian. Kung mga magulang kayo, bayaran niyo ako ng 80,000 ngayon din. Sa sobrang nakakahiya ng ginagawa niya, nakaramdam lamang ako ng malalim na pandidiri habang pinapanood ko siya sa screen ng smartphone ko. Ang lalaking dati kong minahal ay naging ganito kababa at kawalan ng katinuan. Wala na akong kahit isang patak ng lungkot na nararamdaman para sa kanya. Dahil walang lumalabas, mas lalong nainis si Marius. Umikot siya papunta sa hardin at malakas na pinukpok ang salamin ng bintana. Hoy, kahit magtago kayo, wala kayong kawala. Babasagin ko itong bintana, makapasok lang ako. Sa sandaling iyon, umandar ang security system na nakakabit sa buong bahay ng mga magulang ko. Umalingaw-ngaw ang malakas na alarm at isang automated na boses ang sumigaw sa tahimik na subdivision. May kahina-hinalang taong pumasok, tumatawag na sa pulis. Nagulat si Marius at napatigil. Ngunit dahil ayaw magpatalo ng kanyang pride, hindi siya tumakbo. CCTV ba yan? Akala niyo matatakot niyo ako? Manugang ako ng pamilyang ito. Anong masama kung pumasok ako sa bahay ng pamilya ko? Ilang minuto lang ang lumipas. Dumating ang 2 patrol car sa tapat ng bahay kasabay ng tunog ng sirena. Dumating din ang sasakyan ng mga gwardya ng subdivision. Bumaba ang mga pulis at pinalibutan si Marius na nasa loob ng bakuran. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Itaas mo ang mga kamay mo at lumayo ka riyan. Matalim na utos ng pulis. Nang makita ang mga pulis, tila noon lamang na-realize ni Marius ang bigat ng sitwasyon. Ngunit kahit sa mga pulis, pinairal niya pa rin ang kanyang mayabang na ugali. Hoy, mga pulis, makinig kayo. Ako ang asawa ng anak ng may-ari ng bahay na ito, si Marius. Away, mag-asawa lang ito? Huwag na kayong makialam. Isang pulis ang tumingin ng malamig kay Marius. Kayo po ba si Marius? Pero nakatanggap po kami ng emergency tawag.
mula sa may-ari ng bahay na may isang taong walang pahintulot na pumasok sa bakuran nila at sinisira ang kanilang ari-arian. Ang pagpasok at pagpukpok sa bintana ay maituturing na trespassing. Anong trespassing? Sinasabi ko ngang pamilya ako. Palabasin niyo ang mga may-ari ng bahay na ito at kapag nakausap ko sila, maiintindihan niyo rin. Ang pamilya ng bahay na ito ay inilikas na sa ibang lugar ngayon. Bukod pa rito, may formal na ulat sa pulisya na ipinagbabawal ang anumang pagpasok mo sa lugar na ito dahil sa protection order. Ano? Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Marius. Noon niya lang napagtanto na sa likod ng lahat, napaghandaan na ang pag-abiso sa mga pulis. Basta, sumama ka sa presinto, sumakay ka sa patrol car, utos ng mga pulis habang hinahawakan ang mga braso ni Marius. Bitiwan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Isa akong dekalibreng consultant. Hindi ako ang taong dapat hulihin ng mga tulad ninyong hamak na pulis. Pilit na nanlaban si Marius at tinangkang itulak ang mga pulis. Ang kaguluhang iyon ay lalo pang nagpalala sa sitwasyon niya. Direct assault. Pusasan niyo. Agad na naging matalim ang kilos ng mga pulis at pinadapa si Marius sa damuhan ng bakuran. Aray! Aray! Bitiwan niyo ako. Clarice, kasalanan mo ito. Kasalanan mo ito dahil hindi mo pinadala ang pera. Kahit nakadapa na ang mukha niya sa lupa, patuloy pa rin siyang sumisigaw ng pangalan ko. Pinapanood ko ang lahat ng ito mula sa video na ipinapadala ni Attorney Vergara mula sa kanyang opisina. Nahuli na siya mismo sa akto, kalmadong sabi ni Attorney Vergara habang inaayos ang mga dokumento. Trespassing, paninira ng ari-arian, at pati pananakit sa autoridad. Wala na siyang lusot. Opo, sa wakas, tapos na ang lahat, hindi ba? Huminga ako ng malalim at mahaba. Ngunit, ang kwento ay patungo sa isang direksyong hindi ko inasahan. Muling tumunog ang aking smartphone. Ang nakalagay sa screen ay tawag mula sa lokal na presinto. Ngunit hindi ito galing sa presinto, kung saan dinala si Marius. Galing ito sa presinto na nakasasakop sa kondo namin sa Mandaluyong. Hello? Si Clarice po ba ito? Mula po kami sa Mandaluyong Police Station. Ang tumatawag ay isang pulis na nakasasakop sa aming tinitirhan. Opo, ako nga po. May nangyari po ba sa kondo? Opo, kani-kanina lang. Ang asawa ninyong si Marius ay nagtapon ng napakaraming gamit mula sa balkonahe ninyo. Salamat na lang at walang nasaktang naglalakad. Ngunit tinamaan ng isang mabigat na wooden rack ang isang mamahaling sasakyan na pagmamay-ari ng isang residente doon. Nanginig ang paghinga ko sa narinig. Malala po ba ang sira ng sasakyan? Opo, basag na basag po ang windshield at malaking UP sa hood. Sobrang galit po ang may-ari ng sasakyan at formal na magsasampa ng kaso para sa malicious mischief at paninira ng ari-arian. Ayon pa sa pulis, naghahanda rin ang admin ng kondo ng patong-patong na multa dahil sa pagsira sa mga halaman at bakod sa common area. Ang pagwawala ni Marius ay lumampas na sa inaasahan ko at nauwi sa isang malaking krimen na magkakaroon ng epekto sa lipunan. Naiintindihan ko po. Sasakay na po ako ng premium bus pabalik ng Maynila mula sa business trip ko. Pagdating ko po sa Maynila, pupunta ako agad sa presinto ninyo. Binaba ko ang telepono at nagmadaling pumunta sa bus terminal sa Baguio. Sumakay ako sa tahimik na first class na bus. Sumandal ako sa aking upuan at pinagmasdan ang pag-usad ng biyahe sa labas ng bintana. Dahan-dahang umandar ang bus. 5 oras ang biyahe patungong Maynila. Nang maging tahimik ang buong bus, muling nag-vibrate ng malakas ang aking smartphone. Ang pangalang lumabas sa screen ay Marius. Tumayo ako at naglakad papunta sa may pintuan ng bus para hindi makaistorbo sa iba. Nang makumpirmang walang tao sa paligid, pinindot ko ang answer button. Hello? Nakahalo sa tunog ng makina ang malamig kong boses. Hoy! Clarice! Nasaan ka ngayon? Ang boses ni Marius na narinig ko mula sa kabilang linya ay may bakas ng matinding takot na pilit itinatago sa likod ng galit. Lumalabas na tungkol sa pag-resist sa pulis at trespassing sa bahay ng mga magulang ko, ipinilit niyang away mag-asawa lang iyon at dahil wala naman doon ang mga magulang ko, nagbigay lang ng matinding warning ang mga pulis at pinakawalan siya pansamantala. Ngunit hindi ganun kadali lulusot ang paninira ng ari-arian sa kondo namin. Napakalaking gulo ng ginawa mo. Kararating ko lang galing sa presinto at pauwi na sana, pero may nakaparadang patrol car sa harap ng kondo natin at hindi ako makapasok. Nangyari lang naman ito dahil kung ano-anong basura ang iniiwan mo sa balkonahe. Naglinis lang ako at nadulas sa kamay ko kaya nahulog. Pinipilit palabasin ni Marius na aksidente habang naglilinis ang kabaliwan niya. Nadulas sa kamay mo?
Sa dami ng nahulog na kasangkapan at damit na sunod-sunod na inihagis, imposibleng nadulas lang sa kamay mo iyan. Malamig kong sagot. Kaya tumaas na naman ang boses ni Marius. Manahimik ka. Ang gawin mo, tumawag ka sa pulis ngayon din at sabihin mong naglilinis lang ang asawa mo at hindi sinasadyang mahulog iyon. Pagkatapos, pumunta ka sa may-ari ng kotse, lumuhod ka at humingi ka ng tawad. Wala siyang kakayahang aminin ang kanyang mga pagkakamali. Ipinapasa niya ang kasalanan sa iba para siya ang lumabas na walang sugat. Nakakapagod na talaga ang kasamaan ng ugali niya. Tapos, kumusta na ang 80,000 para sa panggastos? Wala pa rin sa account ko. Dahil sa mga pulis at pagtaksi ko, halos wala na akong pera ngayon. Mababakas na ang matinding awa sa sarili sa boses ni Marius. I-transfer mo na ngayon din. Kapag na-i-transfer mo ang 80,000 at nagdahilan ka sa pulis, kakalimutan ko lahat ng nangyari ngayon. Bilis! Ubus na ang pasensya ko. Naniniwala pa rin si Marius na siya ang nasa itaas. Iniisip niyang kapag tinakot niya ako ng hiwalayan, matatakot ako at susunod. Ang bus ay mabilis na bumabagtas sa madilim na kalsada pababa ng Maynila. Tumingin ako sa dilim sa labas ng bintana at tahimik, ngunit malinaw na nagsalita sa lalaking nasa kabilang linya. Marius, hindi mo na kailangang hintayin ang 80,000. Hindi ko na itatransfer iyon. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Nabaliw ka na ba? Kapag hindi ka nagbayad, hihiwalayan kita at sisirain ko pati ang buhay ng mga magulang mo. Habang pinakikinggan ang mga pananakot niya, hindi ko mapigilang ngumiti. Kaya nga, Marius, hindi na uubra sa akin ang mga banta mo. Dahil kahapon, formal na nating pinutol ang legal na ugnayan natin sa mga ari-arian at formal na inihain ang annulment natin. Ha? Biglang napahinto ang boses ni Marius. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang ugong lang ng bus ang naririnig. Anong pinagsasasabi mo? Ang boses na narinig ko sa kabilang linya ay malinaw na nanginginig sa kaba. Nawala ang lahat ng kayabangan na pilit niyang ipinapakita kanina. Inihain ang annulment at legal separation? Huwag kang magsinungaling. Imposible iyan. Wala akong pinipirmahang dokumento para doon. Hindi mo pwedeng ipasa iyon ng basta-basta. Pilit na itinatanggi ni Marius ang mga sinasabi ko. Para sa kanya, imposibleng maiwanan ko siya kahit magunaw pa ang mundo. Ngunit malupit ang katotohanan. Marius, nakalimutan mo na ba? 3 taon na ang nakalipas. Noong malaki ang away natin, tinitigan ko ang aking malamig na ngiti na nakareflect sa bintana ng bus habang nagsasalita. 3 taon na ang nakalipas. Sinigawan mo ako ng, kahit sa babaeng katulad mong walang kwenta, kaya kitang hiwalayan. At inihagis mo sa akin ang dokumento ng legal separation at petisyon na pirma mo na. Ang dokumentong iyon. Bumilis ang paghinga ni Marius. Siguro bumalik sa memorya niya ang tagpong iyon. Pananakot lang iyon. Hindi mo inihain noon kaya inisip kong matagal mo nang pinunit iyon. Hindi ko itinapon iyon. Itinago ko iyon ng maayos. Hinihintay ang araw na tuluyan na kitang iiwan. Sagot ko, huwag kang gumawa ng sarili mong desisyon. Ang lumang dokumentong iyon, hindi tatanggapin ngayon. Hahanapin nila ang kumpirmasyon ko! Parang bata si Marius na sumigaw at nagprotesta. Hindi. Sa batas ng Pilipinas at base sa ipinirma mong separation of property at verified petition, tinanggap ito dahil hindi mo binawi ang consent mo at ako ang tumayong petitioner. Hindi mo man lang alam kung ano ang epekto ng dokumentong inihagis mo, ano? Ibinigay ko kay Marius ang paliwanag mula kay Attorney Vergara. Kahapon, isinumite ng abogado ko ang papeles na iyon at formal na itong natanggap. Umaandar na rin ang proseso ng paghihiwalay sa korte. Abogado? Kumuha ka ng abogado? Tuluyan nang nawala ang kayabangan sa boses ni Marius. Isang napakagaling na abogadong eksperto sa family law. Mula kahapon, hindi na tayo conjugal partners pagdating sa pera. Ibig sabihin, wala na tayong anumang kaugnayan. Isa ka na lang estranghero sa akin. Kasilingan iyan. Kasinungalingan, di ba? Clarice! Ginugulat mo lang ako, joke lang ito, di ba? Patuloy pa ring tumatakas sa realidad si Marius. Ngunit tiyak na may malaking anino ng pangamba na unti-unting lumalawak sa kanyang puso. Ang 80,000 piso na nakasanayan niyang pumapasok sa kanyang account, ang katotohanan na baka hindi na ito pumasok kailanman. Siguro nararamdaman na niya ang nakakatakot na katotohanan na iyon, at nanlalamig na ang buong katawan niya. Walang bisa yan! Hindi ako papayag! Magdedemanda ako at ipapabasura ko ang annulment na iyan. Isang pilit na sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Marius. Kung gusto mo, karapatan ng kahit sino ang magsampa ng kaso. Pero, Marius,
Kailangan mo ng malaking pera para magbayad ng abogado at court fees, ha? Pera, magkano na lang ba ang natitira sa bank account mo? Sa kakatustos mo sa kabit mong si Chantal, baka ilang libo na lang ang natitira sa'yo, hindi ba? Papaano mo nalaman ang tungkol kay Chantal? Nawalan ng salita si Mario sa sobrang gulat. Lahat ng messages mo sa phone at mga resibo ng date nyo ay malinaw na nakuha sa investigasyon ng private investigator na binayaran ko. Hawak na lahat ni Attorney Vergara ang mga ebidensya. Maingat at siguradong isinara ko ang isa-isang labasan niya. Umalingaw-ngaw ang mabigat na paghinga ni Marius sa tahimik na parte ng bus. Nagsisimula na siyang mapagtanto na nahulog siya sa isang malalim na patibong na siya mismo ang naghukay. Walang pera, walang trabaho, at walang asawa. Ano na lang ang natitira sa iyo ngayon? Sa malamig kong katanungan, walang naisagot si Marius. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kanyang pagkawasak. At saka Marius, tungkol sa kondo natin na hindi mo mapasukan ngayon. Nang simulan ko ang usapang iyon, narinig kong napasinghap si Marius. Anong meron sa kondo? Sa sobrang kaba ng boses niya, ibinunyag ko ang isang hindi mapapatawad na katotohanan. Tungkol sa kondo na iyon, natatandaan mo ba kung kaninong pangalan nakapangalan ang kontrata? Inis na sinagot ni Marius ang tanong ko. Siyempre sa pangalan mo. Pero dahil magkasama tayong nakatira doon, bahay ko rin iyon. Hindi, mali ka. Dahil nakapangalan sa akin, ako lang ang may karapatang magbayad ng upa at mag-cancel ng kontrata. Tiningnan ko ang malamig kong mga mata sa bintana ng bus. Kaya nga noong nakaraang buwan, formal ko nang inasikaso ang pag-cancel ng kontrata sa kondo na iyon. Ah! Anong cancel? Rinig na rinig ko ang pagsinghap niya. Oo. Ang epekto ng pag-cancel ay saktong kaninang tanghali. Ibig sabihin, noong nagwawala ka at nagtatapon ng mga gamit sa balkonahe, hindi na natin pag-aari ang kwartong iyon. Anong pinagsasasabi mo? Wala akong alam dyan. Paano ang mga gamit ko? Ang mga gamit mong alam kong gagamitin mo para mangharas sa akin, iniwan ko sa kwarto. At gaya ng inaasahan ko, itinapon mo sa balkonahe at binigyan mo ang sarili mo ng kasong malicious mischief. Sinadya mong ipagawa sa akin yon? Hindi. Nag-iwan lang ako ng gamit. Ang nagdesisyong itapon iyon at mang-abala sa mga kapitbahay ay sarili mong kagustuhan, hindi ba? Kasing lamig at kasing patag ng yelo ang boses ko. Tahimik ko lamang pinapanood ang sariling pagguho ni Marius dahil sa sarili niyang katangahan. By the way, ang mga tunay mong mahahalagang gamit at ang laptop mo para sa pagiging consultant, inilipat ko na sa ibang lugar noong nakaraang linggo pa. Pansamantalang nakatago iyon sa storage ng opisina ni Attorney Vergara. Kinuha mo nang walang paalam ang mga gamit ko? Pagnanakaw yan? Hindi iyon pagnanakaw. Pinrotektahan lang ng abogado ko ang mga gamit ng isang taong malapit ng maging illegal squatter sa isang kondo na tapos na ang kontrata. Kung gusto mong kunin, pumunta ka sa opisina ni Attorney Vergara. Pero kailangan nating simulan ng pag-uusap tungkol sa danyos perhuwisyo mo sa pambababae at pang-aabuso. Tuluyang nawalan ng salita si Marius. Ang lugar na inaakala niyang bahay niya ay formal na nawala at hindi na niya mapapasukan, kaya hindi mo mabuksan ang kondo ngayon. Pinalitan na ng admin at may-ari ang lock ng pinto saktong 1:00 ng hapon kanina. Eddie, saan ako titira? Saan ako matutulog ngayong gabi? Naging hiyaw ng isang biktima ang boses ni Marius na kanina ay nagagalit. Huwag mo akong tanungin yan. Estranghero na lang tayo sa isa't isa kaya pwede kang mag-check-in sa kahit anong motel. Pero wala ka palang pera kaya hindi pwede, ano? Clarice, ganyan ka ba kalamig na babae? Itatapon mo na lang ako sa kalsada? Biglang nagmukhang kawawa at mahina ang boses ni Marius. Sinusubukan niyang humingi ng awa sa akin. Napakababaw at napakakasarili talaga ng lalaking ito. Malamig? Saan galing iyan? Sino ba ang umtrato sa akin na parang ATM, araw-araw na niyurakan ang pagkatao ko at ginamit ang pera ko para makipagrelasyon sa ibang babae? Ang tahimik kong galit ay naging mga salita na tumagos sa kanya. Marius, wala akong kahit 1 milimetrong balak na patawarin ka. N. Sino bang may kailangan sa'yo? Nandyan si Chantal. Kung pupunta ako sa bahay ni Chantal, tatanggapin niya ako. Sinigaw ni Marius ang pangalan ng kanyang kabit bilang huling pag-asa. Para sa kanya, si Chantal ang huling kublian ng kanyang pride na tunay na umiidolo sa kanya. Ngunit kahit ang kublihang iyon ay matagal ko nang winasak. Pupunta ka kay Chantal? Hindi ko iyan inirerekomenda, sabi ko, at narinig kong umungol si Marius sa kabilang linya. Ano? Sasabihin ko sa'yo ang totoo,
tungkol kay Chantal. Tingin mo talaga buong pusong tatanggapin ka niya? Napangiti ako habang nakatayo sa may pintuan ng bus. Marius, alam mo ba talaga kung bakit siya nakipagrelasyon sa'yo? Anong gusto mong sabihin? Naniniwala si Chantal sa talento ko at mahal niya ako. Ang minahal niya ay hindi ikaw, kundi ang peking posisyon na inimbento mo at ang perang kinikita ko. Nahihirapan sa paghinga si Marius sa narinig niya. Anong ibig mong sabihin? Ipinagmamalaki mo sa kanya na kumikita ka ng ilang milyong piso bilang isang sikat na consultant, hindi ba? Ang 80,000 piso na kinukuha mo mula sa akin kada buwan, ginagastos mo sa mga date ninyo, at binibilhan mo siya ng mga branded na bag gamit ang supplementary credit card ko. Oo, kasama sa imahe yon. Kailangan kong magpanggap para sa trabaho ko. Oo, pero noong nakaraang linggo, nakatanggap ng demand letter si Chantal mula kay Attorney Vergara. Demand letter para sa moral damages dahil sa pakikiapid. Demand letter. 1. Nanginginig ang boses ni Marius sa takot. Kasama sa demand letter na iyon ang totoong trabaho mo na wala kang trabaho at umaasa ka lang, at lahat ng regalong ibinigay mo sa kanya ay galing sa sweldo ng asawa mo. Nakasulat doon ng detalyado sa report ng investigador. Narinig ko kay Attorney Vergara kung ano ang naging reaksyon ni Chantal nang matanggap niya ang dokumento. Buong akala niya ay nakikipag-date siya sa isang mayamang negosyante. Ngunit nang mabunyag ang lahat, isa lang pala siyang palamuning lalaki na umaasa sa sweldo ng asawa. At dahil sa kanya, idinimanda siya ng ilang milyon. Galit na galit si Chantal nang malaman ng totoo. Ang maloko ng isang baduy at walang trabahong matandang yon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Iyan ang sinabi niya habang umiiyak at nagmumura kay Attorney Vergara. Kasilingan, imposibleng sabihin iyon ni Chantal. Ang pride ni Marius ay tuluyan ng napunit at nawasak. Para mabawasan ang hihingin kong danyo sa kanya, pumayag si Chantal na ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa'yo at makipagtulungan sa plano ko. Kaya tumawag siya kanina sa akin para ipaalam na mag-ieskandalo ka. Ibinenta ka niya para maprotektahan ang sarili niya. Chantal, trinaydor mo ako? Rinig na rinig ko ang pagsigaw ni Marius. Hindi ka niya trinaydor. Itinapon ka lang niya sa basurahan ng buhay niya parang nabubulok na basura. Kung tatawagan mo siya ngayon, sigurado akong nakablock na ang number mo at mga social media mo. Natahimik si Marius ng ilang sandali. Naramdaman ko mula sa kabilang linya na inilayo niya ang telepono sa tenga niya at nagmadaling kinakalikot ang screen ng phone niya. Malamang na sinusubukan niyang tawagan si Chantal. Ngunit hinding-hindi na iyon magko-connect. Ilang minuto ang lumipas, muli kong narinig mula sa kabilang linya ang mahinang iyak ni Marius. Nakablock. Hindi na masend ang message. Imposible. Chantal, wag mo akong iwan. Madaling isipin ang itsura ni Marius na nakaluhod sa kalsada habang nakakuyom ang mga kamay sa kanyang smartphone. Walang pera, walang dangal, walang asawa, walang kabit, at walang tirahan. Lahat ng ito ay nawala sa isang kisap mata. Marius, ito ang kapalit ng mga ginawa mo sa akin. Ang tawagin akong hayop, ATM, at ang patuloy na pag-apak sa pagkatao ko. Ito ang naging resulta. Clarice, parang awa mo na. Clarice, mali ako. Naging tanga ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan kita. Kapag wala ka, hindi ako mabubuhay. Sa wakas ay ibinaba na ni Marius ang kanyang pride at nagmakaawa sa akin. Ngunit hindi gumalaw ang emosyon ko sa mga salitang iyon. Tanging malamig na pagkasuklam lamang ang naiwan. Hindi mabubuhay? Oo, baka tama ka. Dahil hindi lang kalungkutan ang kakaharapin mo ngayon, Marius. Inihanda ko ang sarili kong sabihin ang pinakamabigat na katotohanan na magsisilbing huling hatol sa lalaking ito. Ang bus ay papasok na ng Metro Manila. Hindi lang kalungkutan? Hoy, Clarice, anong ibig mong sabihin? Paos na sa takot ang boses ni Marius at halos hindi ko na marinig tungkol sa mga utang na babayaran mo, Marius. Nakahawak ako sa barandilya malapit sa pinto ng bus habang kalmadong sinasabi ang pinakamalaking katotohanan. Una, tungkol sa mamahaling sasakyan na sinira mo kanina nang magtapon ka ng mga gamit. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng kotseng iyon? Wala akong pakialam. Bayaran mo na lang gamit ang insurance ng credit card mo o kung anuman. Iginiit pa rin ni Marius na gamitin ang pera ng iba para solusyonan ang problema niya. Hindi pwede. Ang may-ari ng kotseng iyon ay ang may-ari mismo ng kondo natin. At alam mo ba, isa siyang dating piskal at kilalang mahigpit na abogado. Narinig ko ang paghugot ng hininga ni Marius. Sobrang galit ng may-ari,
dahil sinira mo ang paborito niyang kotse. Pagpapalit ng windshield, pagpapaayos ng UP sa hood, gastos sa pag-order ng mga custom na pyesa, at ang bayad sa rent-a-car habang inaayos lahat iyon, tinatayang nasa 3 milyong piso ang idedemanda niya laban sa'yo ng personal. 3 milyon! Paano ko babayaran iyon? Tayong dalawa ang magbabayad noon. Responsibilidad nating mag-asawa iyon. Sinubukan ni Marius na idamay ako, ngunit walang awa kong ibinasura ang pagpupumilit niyang iyon. Kaya nga sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Formal na inihain na ang paghihiwalay natin at the time na sinira mo ang kotse. Sa madaling salita, ang paninira mong iyon ay krimen ng isang walang trabahong lalaking nagngangalang Marius. Wala akong obligasyon na maging garantor mo kahit isang kusing. Mamababaliw na ako. Hindi ako pumapayag. Hindi lang iyan. Hihingi rin ako ng danyos perhuwisyo sa pambababae at psychological abuse mo sa akin. Napag-usapan na namin ni Attorney Vergara na gawin itong 1 milyong piso. Siyempre, dahil perpekto ang mga ebidensya ko, siguradong matatalo ka sa korte. 1 milyon. Idagdag mo pa ang mga branded na gamit na binili mo para kay Chantal, gamit ang supplementary credit card ko. Dahil hindi ito itinuturing na pangangailangan ng pamilya, ikinansel ako na ito at nakikipag-ugnayan na ako sa credit card company para singilin sa'yo ng buo ang lahat ng nagastos mo doon bilang unauthorized personal use. Aabot iyon sa 500,000 piso. Hindi, sabihin mong nagsisinungaling ka lang, Clarice. At ang huli, si Chantal. Idinemanda ka rin niya ng 800,000 piso bilang danyos dahil niloko mo siyang binata ka pa kahit may asawa ka na at sinira mo ang reputasyon niya. Gusto niyang ibuhos sa'yo lahat ng galit niya para mabawasan ang babayaran niyang danyos sa akin. 3 milyon, 1 milyon, 500,000, 800,000. Sa tuwing binabasa ko ang mga numero, ramdam na ramdam ko ang unti-unting pagkawasak ng kaluluwa ni Marius. Ang kabuuan ay 5 milyon at 300,000 piso. Ikaw, na walang trabaho at may ilang libo na lang naipon, ang magdadala ng kabuuang utang na ito. 5 milyon at 300,000. Tila hindi na maproseso ng utak ni Marius ang napakalaking halagang iyon. Paano mo babayaran iyon? Bilang isang dekalibreng consultant, baka naman kaya mong kitain agad iyan gamit ang mga ipinagmamalaki mong koneksyon at talento? Umungol na parang asong ulol si Marius at nagwala sa kabilang linya. Magdedeklara ako ng insolvency. Kapag nagdeklara ako ng bangkarota, mabubura lahat ng utang na iyan. Buti nga sa inyo, wala kayong makukuhang kahit isang kusing sa akin. Isang huling desperadong sigaw mula sa ilalim ng bangin. Ngunit kahit ang huling pag-asang iyon ay tuluyan kong dinurog. Nakakalungkot man, Marius. Ngunit ang paninira ng ari-arian at mga danyos na dulot ng malisyoso at sinadyang pananakit ay hindi kayang burahin kahit magdeklara ka pa ng insolvency sa batas. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo matatakasan ang 5 milyong utang na iyan habang buhay. Tuluyang nawalan ng salita si Marius. Nang isara ko ang huling lagusan niya papunta sa insolvency, tuluyan na siyang lumubog sa dilim na walang kahit anong pag-asa. Malapit nang dumating ang bus ko sa terminal sa Cubao. Ang aking mahabang business trip ay matatapos na. At ang aking bagong buhay ay magsisimula na. Paalam, Marius. Wag mo na akong kukontakin kailanman. Teka, Clarice, parang awa mo na. Tulungan mo ako, Clarice! Binaliwala ko ang kanyang huling sigaw at tahimik kong ibinaba ang tawag. Tinanggal ko ang SIM card ng aking smartphone at pinalitan ito ng bago. Ang connection ko sa kanya ay tuluyan ng naging zero. Ngunit hindi pa rito natatapos ang inihandang impyerno para kay Marius. Paglabas ko ng terminal ng bus, kumikinang sa ganda ang mga ilaw ng mga gusali sa Metro Manila. Matapos ang mahabang biyahe, sinalubong ako ni Attorney Vergara na may banayad ng ngiti. Good work, Clarice. Balita ko ay naging matagumpay ang meeting mo sa Baguio. Opo, attorney. Salamat po. Naging perpekto ang lahat ng trabaho ko. Yumuko ako ng malalim at ipinaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Mukhang maayos na rin ang general cleaning ng buhay mo, nakangiting sabi ni Attorney Vergara bago niya ipinakita sa akin ang screen ng kanyang tablet. Nakadisplay doon ang huling yugto ng pagbagsak ni Marius, live mula sa harap ng kondo sa Mandaluyong. Babalik tayo ng kaunti sa oras. Pagkatapos maputol ang tawag ko at malugmok sa kawalan ng pag-asa, bumalik si Marius sa harap ng kondo natin habang nanginginig sa malamig na hangin ng gabi. Pagdating niya sa kondo, nakakalat pa rin ang mga sirang gamit ko at may nakaharang na yellow caution tape. Sa likod ng tape,
Nakatayo ang isang istriktong matanda at ilang pulis. Ang matandang lalaki ay si Donato Ignacio, ang may-ari ng kondo at isang dating piskal na kilala sa buong syudad. Siya rin ang biktima na may-ari ng mamahaling sasakyan na sinira ni Marius. Sinubukan ni Marius na pumasok sa loob ng palihim sa backdoor, ngunit hindi ito palalampasin ng mga pulis. Hoy, ikaw ba si Marius? Huwag kang gumalaw. Sabay-sabay na pinalibutan si Marius ng mga pulis. Ano pong problema? Residente po ako rito. Babalik lang po ako sa kwarto ko. Namumutla si Marius habang pilit nang ngumiti para magdahilan. Dahan-dahang lumapit si Piskal Donato Ignacio. Ang matatalim niyang mata, na nagpakaba sa maraming kriminal noon, ay nakatitig sa kanya. Ikaw ba si Marius na walang awang sumira sa sasakyan ko tapos lakas loob ka pang bumalik dito? Hindi po, aksidente po iyon. Naglilinis lang po ako ng balkonahe. Tapos nadulas po sa kamay ko kaya nahulog ang mga gamit. Desperadong nagsinungaling si Marius. Napakawalang kwentang palusot. Malamig na ngumiti ang dating piskal. Napakaraming high-definition CCTV sa kondo na ito. Malinaw na nakarecord ang pagwawala mo at paghagis mo ng mga gamit mula itaas hanggang ibaba. At may mga kapitbahay rin na nakarinig sa iyong sumisigaw ng, susunugin ko ang mga basura mong ito. Clarice, habang naghahagis ng gamit. Sa harap ng mga ebidensya ni Piskal Donato, gumuho ang lahat ng kasinungalingan ni Marius. Hindi ito aksidente dahil sa kawalan ng pag-iingat. Isa itong sinadyang paninira ng ari-arian na napakasama ng motibo. Bilang dating piskal at may-ari ng kondo na ito, idedemanda kita ng tuluyan. Sir Donato, parang awa niyo na po. Patawarin niyo ako. Ang asawa ko po, si Clarice. Siya po ang magbabayad ng sira ng kotse niyo. Ginamit na naman ni Marius ang pangalan ko para magmakaawa. Kung tungkol kay Clarice, opisyal na pong na-file ang legal separation at annulment petition kahapon at na-cancel na ang kontrata ng kondo na ito ngayong tanghali. Wala nang kinalaman si Clarice sa iyo. Isa na lang siyang estranghero. Sa tingin mo ba, ang isang walang trabahong tulad mo ay may kakayahang magbayad ng milyon-milyong danyos? Sa malamig na hatol na ito ng may-ari, tuluyang napaluhod si Marius sa lupa. Ang pader ng kanyang pride ay tuluyan ng nawasak. Arestado ka dahil sa malicious mischief. Inilagay ng mga pulis ang malamig na posas sa dalawang kamay ni Marius. Ayoko! Bitiwan niyo ako! Consultant ako! Hindi pwedeng ganito matapos ang buhay ko. Clarice! Tulungan mo ako! Mali ako! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umalingaw-ngaw ang nakakaawang sigaw ni Marius sa tahimik na subdivision, ngunit wala nang ni isang makikinig sa mga iyak niya. Ipinasok siya sa loob ng patrol car at dinala sa presinto. Pinanood ko ang lahat ng ito mula sa tablet ni Attorney Vergara. Hinawakan ko ng marahan ang aking dibdib. Naramdaman ko ang pagkawala ng mabigat at masakit na bara na nasa puso ko ng higit sa 10 taon. Nabaliktad na po natin ng tuluyan ang sitwasyon, Attorney. Nakangiting sabi ni Attorney Vergara. Opo, Attorney. Lahat ng ito ay dahil sa palihim na pagkilos ninyo. Hindi, sagot niya. Nangyari ito dahil nagkaroon ka ng tapang na humakbang paabante. Tara na, pumunta na tayo sa opisina para pag-usapan ang mga susunod na hakbang ng mahinahon. Naglakad kaming dalawa ni Attorney Vergara sa Ortigas. Malamig ang hangin ng gabi. Ngunit ang puso ko ay punong-puno ng init at gaan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ngunit hindi pa rin natapos ang parusa kay Marius. Ang isang kasinungalingan sa nakaraan niya ang tuluyang hihila sa kanya pababa sa kailaliman ng impyerno. Nasa loob ng kulungan ng presinto si Marius. Ang lalaking dati napakayabang at laging minamaliit ako ay wala na sa kanyang anyo. Magulo ang kanyang buhok, marumi ang mamahaling suit na pinagmamalaki niya, at nanginginig siyang nakaupo sa sulok habang yakap-yakap ang kanyang mga binti. Dumating si Attorney Vergara bilang kinatawan ko. Pagkakita kay Attorney sa kabilang banda ng salamin ng visiting room, umiyak ng malakas si Marius. Attorney, nasaan si Clarice? Sabihin mo sa kanya na maging garantor ko. Kapag nanatili pa ako rito, mababaliw na ako. Tiningnan lamang siya ni Attorney Vergara ng isang malamig na tingin na walang kahit anong bakas ng awa. Kinuha ni Attorney ang isang makapal na folder mula sa bag niya at ipinatong sa harap ng salamin. Marius, dahil hiwalay na ang ari-arian ninyo at pending na ang annulment ni Clarice, tatawagin na lang kitang Marius. Kahit tahimik ang boses ni Attorney Vergara, tila mas lalong nagpalamig sa hangin ng kwarto. Pinag-aralan namin ng mabuti ang nakaraan mo. Lahat ng mga kasinungalingang itinago mo kay Clarice at sa sarili mong pamilya. Napasigaw si Marius sa takot. Kay kasinungalingan? Anong ibig mong sabihin?
Ako ay isang consultant na nagmula sa isang malaking korporasyon. Ganyan pa rin ba kakapalang mukha mong magsinungaling? Binuksan ni Attorney Vergara ang folder at ipinakita ang isang dokumento sa harap ng salamin. Ang malaking kumpanya na pinagtrabahuhan mo? Ang sabi mo nag-resign ka para magtayo ng sariling negosyo, di ba? Pero iba ang totoo. Gumawa ka ng mga pekeng transaksyon sa kumpanya at sinubukan mong ibulsa ang milyon-milyong pondo ng kumpanya. Bago ka pa masisante dahil natuklasan ang ginawa mo, nag-resign ka na lang para tumakas. Iyon ang katotohanan. Namutla at naging kulay abo ang mukha ni Marius. At ang ipinagmamalaki mong nakapagtapos ka sa isang sikat na universidad. Kasinungalingan din ito. Pagpasok mo pa lang, pagkaraan ng isang taon, pinatalsik ka na dahil sa malalang ugali at hindi pagbabayad ng matrikula. Ibig sabihin, ang edukasyon mo at karanasan sa trabaho lahat ito ay peke. At ginamit mo ito para linlangin si Clarice at pakasalan siya. May karapatan ba kayong silipin iyon? Aba, oo. Kumuha ka ng malalaking halaga mula kay Clarice para sa kunwaring negosyo mo. Ito ay maituturing na panloloko at panlilinlang para makuha ang perang conjugal. Isang napakalakas na ebidensya ito para patunayan na ikaw ay walang karapatan sa anumang suporta at ang kasal nyo ay may basehan sa panlilinlang. Hindi pa rito tumigil ang abogado. Ang katotohanang ito ay sinabi ko rin sa nanay mo. Ang nanay mo na laging nanlalait kay Clarice na kesyo walang kwentang asawa at sagabal sa pag-asenso mo, nang marinig niya at makita ang ebidensya ng pagka-aresto mo, nawalan siya ng malay at natumba. Ang nanay ni Marius ang taong palaging konsentidor sa kanya. Palagi niya akong pinapatawag para lang pangaralan. Maging karapat-dapat kang asawa para sa napakatalino kong anak na si Marius. Iyon ang palaging bukang bibig ng nanay niya. Ngunit nang malaman niyang isa lang palang scammer at naarestong kriminal ang kanyang anak, ang kanyang pride ay nadurog. Sabi ng nanay mo, wala na akong anak na kriminal na nagparumi sa pangalan ng pamilya namin. Wag na wag ka nang babalik pa sa pamamahay ko. Iitinakwil na ako ng nanay ko, kasinungalingan. Kasinungalingan iyan. Hinawakan ni Marius ang kanyang ulo at umiyak sa ibabaw ng lamesa. Ang huli niyang matatakbuhan ay tuluyan na rin siyang itinakwil. Ngayon, Marius, ito ang huling kasunduan at kompromiso mula kay Clarice. Nilabas ng abogado ang isa pang dokumento. Nakasulat doon na siya lamang ang sasagot sa lahat ng utang, pati na ang danyo sa may-ari ng kondo, unauthorized credit card use, at moral damages. Hinding-hindi na rin siya pwedeng lumapit kay Clarice o sa kanyang pamilya kailanman. Kapag pinirmahan mo ito, hindi na magsasampa ng mga karagdagang civil cases si Clarice laban sa iyo. Ngunit kung tatanggi ka, handa kaming magsampa ng sandamakmak na kasong kriminal laban sa panloloko at pananakit mo para masigurong mabubulok ka sa kulungan. Ano ang pipiliin mo? Sa likod ng salamin, nanginginig na pinagmasdan ni Marius ang inabot na ballpen. Wala na siyang pagpipilian pa kundi pumayag. Umiiyak at tumutulo ang uhog. Nanginginig niyang isinulat ang kanyang pirma sa dokumento. Sa itsura niyang ito, wala nang natitira sa hambog na lalaking tumawag sa akin ng hayop at ATM. Tapos na ang mga papeles. Mauuna na ako sa'yo. Pagbayaran mo ang mga kasalanan mo habang buhay. Malamig na kinuha ni Attorney Vergara ang mga dokumento at lumabas ng visiting room. Naiwan si Marius sa loob ng kulungan, na tahimik na dinudurog ng bigat ng kanyang mga kasalanan at ng madilim at walang pag-asang kinabukasan. Ito ang perpekto at pinakamalupit na parusa sa lalaking umapak sa aking pagkatao. Ang puso ko ay napuno ng saya at tagumpay. Matapos kong lumabas sa opisina ni Attorney Vergara, dumiretso ako sa bagong kondo na tinitirhan ng mga magulang ko. Ang kondo na ito ay inupahan ko ng maaga para sa bago naming buhay sa isang tahimik na lugar na medyo malayo sa sentro ng Metro Manila. Paglabas ko ng elevator, tumayo ako sa harap ng pinto at pinindot ang doorbell. Agad na may narinig akong nagmamadaling mga hakbang at mabilis na bumukas ang pinto. Clarice, maraming salamat sa pagod mo. Nagawa mo. Pagkakita sa akin ni Mama, umiyak siya at mahigpit akong niyakap. Sa likod niya, nakatayo ang papa ko. Tahimik ngunit may napakaluwag at payapang ngiti sa labi. Clarice, salamat at ligtas ka. Halika na sa loob. Nagluto ang mama mo ng napakaraming paborito mong ulam. Pagpasok ko sa loob, naamoy ko agad ang nakakagutom na aroma ng pagkain. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakahanda ang kare-kare at lumpiang Shanghai, ang mga paborito kong lutong bahay ni Mama mula noong bata pa ako. Pagkakita ko roon, ang mga emosyong matagal ko nang pinipigilan sa kailaliman ng aking dibdib ay biglang sumabog. Papa,
Mama, hirap na hirap po ako. Pero, ayos na po. Nabawi ko na po ang buhay ko. Ibinaba ko ang mukha ko sa dibdib ni Mama at umiyak ng parang bata. Gaano karaming takot at kalungkutan ba ang tiniis ko? Ang mga nakakasirang salitang tinanggap ko araw-araw mula kay Marius. Ang isiping, wala kang kwenta. Ang pangunguha niya ng pera mula sa akin. Nawasak ang puso't katawan ko habang pinipilit ko ang sariling magtiis. Ang lahat ng tensyon at sakit na iyon ay natunaw at umagos mula sa aking katawan sa anyo ng maiinit na luha, kasama ng mainit na yakap ni Mama at maamong tingin ni Papa. Ang tapang mo, Clarice. Napakatapang mo. Mahigpit akong niyakap ni Papa sa aking balikat. Wala nang makakasakit pa sa iyo. Bahay mo ito. Huwag ka nang mag-alala. Magpahinga ka lang dito. Oo nga, Clarice. Kakampi mo kami lagi. Mula ngayon, mabuhay ka na para sa sarili mo. Ang makita kang nakangiti ang pinakamalaking kaligayahan para sa amin. Malambing na pinunasan ni Mama ang aking mga luha. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang panahon, muli kaming kumain ng buo bilang pamilya. Napakasarap ng bawat kagat ng lutong bahay ni Mama. Kumpara sa mga hapunan ko noon na walang lasa habang kinakabahan sa mood ni Marius, ibang-iba ang lahat ngayon. Wala nang ni isang pagkakataon na nabanggit ang pangalan ni Marius. Puro mga masasayang plano lang para sa hinaharap ang pinag-usapan namin. Saan tayo pupunta sa susunod na taon? Anong kurtina ang bibilhin natin para sa bagong kondo? Ang mga ordinaryong usapang iyon ay naging pinakamahalagang kayamanan para sa akin. Ilang buwan ang lumipas, malaki ang nagbago sa buhay ko. Kinilala ang mga nagawa ko sa kumpanya at na-promote ako bilang sales manager. Ang aking sipag na formal na pinahalagahan, hindi ko inakalang ganito kalaki ang maitutulong nito sa kumpiyansa ko sa sarili. Akin na ang buong sweldo ko. Hindi na ako uulitin pang magbigay ng walang katuturang 80,000 piso. Pwede na akong kumain ng masasarap na pagkain para sa sarili ko, bumili ng damit na gusto ko, at magbigay ng magagandang regalo sa mga magulang ko. Ang kalayaan na gamitin ang perang pinaghirapan ko ayon sa sarili kong desisyon, isang napakasimple ngunit malakas na kaligayahan na tinatamasa ko araw-araw. Samantala, may dumating na ulat mula kay Attorney Vergara tungkol sa nangyari kay Marius. Nawala ang lahat ng ari-arian niya, ang reputasyon niya, at itinakwil siya ng sarili niyang pamilya. Para mabayaran ang danyos perhuwisyo sa may-ari ng kotse, at sa akin, pinagbawalan siyang magdeklara ng bangkarota. Ngayon, nakatira na lamang siya sa isang napakaliit na kwarto at nagtatrabaho bilang isang kargador na sumasahod araw-araw, isang uri ng buhay na dati niyang kinamumuhian at pinandidirihan. Ngunit kahit ang kinikita niya ay napupunta lamang sa pambayad ng patong-patong niyang utang, ang buhay niyang puro yabang ay tuluyan ng nasira. At habang buhay niyang papasanin ang malupit na katotohanan ng sarili niyang mga pagkakamali. Ang isinumpa niya sa akin noon, kapag iniwan kita, mabubuhay kang mag-isa at kaawa-awa habang buhay iyon ay eksaktong naging salamin ng sarili niyang kinabukasan. Isang maaliwalas na weekend, isinama ko ang mga magulang ko sa isang hot spring resort sa Laguna. Mula sa mainit na pool, ang asul na langit ay napakalinaw at napakaganda. Ang ganda, Clarice. Masayang tumingala si Mama sa langit. Oo nga po, ngayon, masayang-masaya na po ako. Marahan kong hinawakan ang kamay ni Mama. Ang bigat na gumagapos sa akin noon ay naglaho na ng walang bakas. Mayroon akong mga magulang na nagmamahal sa akin. Mayroon akong trabahong nagbibigay halaga sa akin. At higit sa lahat, mayroon akong sariling kakayahan para tumayo sa sarili kong mga paa at mabuhay. Mahaba man ang 10 taon na nasayang, ang mga susunod kong taon ay magiging ilang beses na mas maliwanag at punong-puno ng mainit na liwanag. Humarap ako sa maaliwalas na asul na langit at huminga ng malalim. Isang bagong hininga para sa bagong buhay ko.